Bakit daw masyado bababa yung lakatan ko nagbubunga na? Ang hirap po ng tanong yan, sir. Sagutin lang po natin kasi dalawang tao na po yung nagtanong sa akin, bakit daw ang baba pa lang ng lakatan ay nagbunga na, bakit ganito kababa? Actually po, ako po ay nakapatong pa sa kanal. Sa kanal na po ako. Sa kanal. Siguro kung nasa line ng puno, hindi po ganito yung height ko. Malamang mga dito pa yan. Mga dito pa yan. Yan po. Hindi ko masyadong alam kung paano sasagutin yan. Pero sasagutin po natin yung tanong ninyo. Base na lang siguro sa mga pwedeng nangyari sa paglalakatan po natin, mga kagri. Sige po, sundan niyo po video natin. Kaya po nito, mga mula sa lupa hanggang dito ay mga 3 feet lang po ito yung taas niya. At hindi lang po ito nag-iisang puno dito na mababa yung mga bunga. May mga dyan, baba rin yan, abot na abot. Yun po. At kahit yun, mababa. At kahit dun sa unang tinanong natin sa kabila, mga mababa pa lang, may bunga na, ganun po. Hindi masyadong matangkad na matangkad, gaya po ng makikita po natin sa Mindanao area na masyadong matatangkad yung puno ng lakatan at saka nagbubunga. 5 months pa lang ang tangkad na dito. 5 months na, magsi 6 months na, hindi pa ganoon ka tangkad. Yung unang reason po na pwede nating masagot dyan, mga ka-agri, ay dahil po hindi po tayo masyadong gumagamit ng marami ng inorganic fertilizer. Yun po yung isang reason na nakita po natin na pwede pong sagot dan. Hindi po ako gumamit ito ng masyadong maraming inorganic na fertilizer, na baka konti lang po compare po noon na nagtatanim po tayo ng lakatan. Pag kasi masyadong marami yung inorganic na fertilizer nilalagay natin sa puno ng ating lakatan, gaya po ng protocol na sinusunod ko na noon, na every month po naglalagay tayo ng at least 150 to 200 grams ng urea per puno. At the age of 5 months pa lang po, masyadong matangkad na talaga yung lakatan. Pero dahil po nag-twist po tayo ng konti, yun po yung reason. Pangalawang reason po ay ang paggamit po natin ng organic na mga pataba. Organic na mga pataba. Bakit ba? Bakit ba hindi masyadong matangkad pag organic? Matangkad na rin, pero hindi po ganoon na gaya po ng mga nilalagay ng masyadong maraming inorganic na mga fertilizer, commercial fertilizer, na biglang tatangkad yung ating lakatan. Ang organic fertilizer po kasi, mga kalakatan, ka-agri, ay slow release po yun. So ibig po sabihin, pag nilagay natin sa puno yung organic nating pataba, hindi ka agad kakainin ng ng tanim natin. Habang din yan sa lupa, ay mako-convert pa yan from organic to inorganic para makain po ng ating lakatan, ng ating tanim. Ganun yun. Tanungin nyo ng mga expert, kasi yan rin na yung narinig natin sa kanila. Kaya slow release po siya, dahan-dahan po yung pagkain ng ating lakatan. Hindi po ura mismo, o di kaya ay pag gustong kumain ng isang truck na pagkain gaya ng tao, hindi pa kakain ng ganun, paunti-unti yung kain. Kaya hindi siya biglang tatangkad. Yun po yung way ng mostly ng organic. Pero quality po yung bunga, quality yung product, quality itsura, malakas ang resistensya, hindi po masyado sakitin yung ating lakatan. Kaya ewan ko lang din sa inyo, kasi po pag more po tayo sa inorganic, gaya po ng mga urea, nitrogen po yon, at early stage po yun na rin ginagamit natin. Pero pag masyadong marami po, bibiglain sa pagtangkad. Pero masyadong malambot yung puno, mas masarap sa insekto, mas mabilis pasukin ng sakit. Yun po yung naging experience natin. Pero malalaki bunga, mahaba. Pero pagdating po sa quality, sabi niyo, quality. Maganda itsura. Itsura lang po yan, labas lang po yan, panlabas lang. Pero sinasabi ko po yung quality, texture ng bunga, yung lasa niya talaga. Taste, texture, ang aroma ng lakatan po iba pag more on organic po talaga. Iba po talaga lasa. Mas malinamnam talaga yung lasa ng lakatan po natin, mga ka-agri, pag ito ay more on organic fertilizer.
So, yun yung main reason na pwede kong isabihin sa inyo bakit mababa pa lang, mababa yung puno, nagbubunga, hindi masyado matangkad na matangkad. Gaya po ng mga gumagamit talaga ng malakasan dyan, sa mga gumagamit ng pampalakasan sa lakatan, mga malalakas na mga fertilizer, triple 14, maraming maglagay, ganun po. Yun po. Yung pangatlo lang siguro na masasabi ko mga ka-agree is, hindi po kasi tayo palagi ang nag-i-spray ng foliar fertilizer. Yun po. Once, twice lang tayo dito nagpo-foliar ng ng organic pa rin, ng wood vinegar na palagi nating inuulit sa inyo. Yun lang po talaga yung spray natin dito. Hindi po tayo gumagamit ng synthetic na foliar. Kasi po pag nag-foliar po tayo, syempre biglang gaganda, biglang green yung mga dahon, lulusog ng diretsahan. Syempre ang pag-akyat ng puno ng saging, mabilisan po. Kasi besides na kumakain siya ng maraming nutrients na commercial fertilizer sa lupa, sa ilalim po, pati sa dahon, ang lakas kumain nun. Pag nag-spray tayo ng foliar, kaya biglaan yung pagtangkad ng mga saging na makikita natin sa ibang video, hindi po gaya dito. Yun po yung reason kung bakit ganito lang kababa. Ayan po, nakapatog po ako sa kanal. Ayan po, yan lang po yung bunga. Kahit ito tayo dito sa kabila, baba ng bunga ito po, baba ng bunga, abot ng ulo, ito abot pa rin ng ulo, yan po, ito abot pa rin ng ulo. Yan po mga ka-agree. Pagpunta pa dito sa kabila, mas abot na abot. Yan po, bunga, tingnan nyo po, yan po, ganun kababa. So wala na ako mabibigay pa sa inyo ng mga reasons bakit ganito kababa yung bunga ng ating lakatan. Parang AI, no? Iwan ko sa inyo, pag wala po tayong AI raw video po tayo, ayan po, pinapakpak ko na, bahala kayo kung anong masasabi nyo. Ayan po, nagro-rotate pa tayo. Yun po yung mainly tatlong reason lang. Siguro yung dalawa yung pangatlo, yun yung pwede na ring reason. Una po, dahil sa masyadong maraming inorganic, kaya hindi, pag marami biglang tatangkad, pero pag konti, dahil tayo po dito konti, hindi masyadong akit ng malakas. Dahil po marami tayong organic, yun rin po, slow release siya. At pangatlo po, hindi po tayo gumagamit ng synthetic na foliar, kaya mababa pa ang puno ng ating saging, mababa talaga, pero nagbubunga po siya. At the age of 7 months po, nagbunga na rin po siya. May nagbunga na rin at the age of 7 months. So hanggang dito na lang, this is your ka-agree pa rin, Agritechnics TV. Sana po nakapagbigay tayo ng konting lesson, konting aral, konting experience sa mga tanong ng ating mga kaibigan, bakit ganun yung nangyari sa ating sagingan dito sa Iloilo. Hanggang sa muli, God bless us all. Maraming salamat, mabuhay ka, magsasakang Pilipino. Babush!